Welcome sa Our Lady of Lasalette Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Ang kamatayan po ay isa sa mga katotohanan ng buhay na hindi natin matatakasan. Kaya wala tayong ibang choice kung hindi ang ito ay paghandaan. At isa nga po sa magandang paraan ng paghahanda ay yung expression na sa palagay ko narinig nyo na sa Ingles na make the most out of your life. Translation ito sa Tagalog po pwedeng isulit mo ang iyong buhay. Isulit in a sense na i-maximize mo. Wala ka dapat panahon na aaksayahin. Wala ka dapat panahon na masasayang upang dumating man ang kamatayan anytime ay wala kang pagsisihan. No wonder ito ang isa sa mga madalas na sinasabi kapag may nagse-celebrate ng kanilang kaarawan. Make the most out of your life. Isulit mo ang iyong buhay. Kasi nga po kapag tayo nagdiriwang ng kaarawan. In fact, araw-araw na tayo tumatanda, palapit na tayo ng palapit sa pagkamatay. Kaya dapat, bawat moment ay sinusulit, minamaximize talaga natin ang ating buhay. Unfortunately, mukhang para sa mundo, ay merong ibang interpretasyon dito ang maraming tao. Para sa marami, ang ibig sabihin ng make the most out of their lives ay yung gawin nila yung gusto nila. Yung experience nila, ang gusto nilang ma-experience. Yung mabili nila, yung gusto nilang bilhin. Mapuntahan nila yung gusto nilang mapuntahan. Makasama nila yung mga gusto nilang makasama. Yung ma-achieve nila, yung mga pangarap nila. Of course, hindi ko naman sinasabing matik na masama yan o hindi tama, ha? Pero dapat din nating tanungin kung yung mga gusto nating gawin in order to make the most out of our life ay gusto rin ba ng Panginoon na gawin natin. Don't get it wrong. Definitely, gustong-gusto ng Diyos that we make the most out of our life. Walang ibang pinakamagiging masaya para sa atin kapag ang buhay natin ay naging fulfilled, kundi ang Diyos na nagbigay sa atin ng buhay na ito. Kaya lang, let us make the most out of our life sa paraan niya, hindi sa paraan natin. Kasi isipin po ninyo, if ever, feeling natin, we made the most out of our life, pero sa paraan natin, sa gusto natin, at hindi sa paraan at sa gusto ng Diyos. So much so, na sa tingin ng Diyos, we wasted our life. Hindi natin sinulit, sinayang pa natin sa mga walang kwentang bagay o sa mga hindi mahalagang bagay. Anong magiging sense ng mga achievements natin? Ng mga beautiful experiences natin? Will they be worth it? Kung sa tingin ng Diyos, ang buhay natin ay hindi natin naisulit. Natatandaan nyo naman po siguro yung ebanghelyo nung nakaraang linggo tungkol sa talinghaga ng mayaman na hangal, the parable of the rich fool. O hindi ba by worldly standards, sa standard niya at maaaring sa standard ng iba, mula noon hanggang ngayon at sa mga susunod pang panahon, he made the most out of his life kasi ang dami niyang pera, ang dami niyang ani, ang dami niyang kita. Kaya nga sabi niya, matutulog na lang siya, mamahinga, magre-relax, magsasaya, iinom at kakain. Magwawalwal na lamang siya. Pero anong sabi ng Diyos sa kanya? Hangal. Fool. At yun ay sa kabila ng sa tingin niya o sa tingin din ng iba, ay isulit niya ang buhay niya.
ang panginingin ng Diyos sa kanya, mahirap lang. Aba, kahit na feeling niya o sa tingin niya o sa tingin ng iba, mayaman siya. By the way, hindi lang ito tungkol sa pera, tungkol din ito sa ibang mga mabubuting bagay din naman. Halimbawa, pagkakaroon ng iginagalang, tinitingalang pangalan, pagkakaroon ng magandang negosyo, pagkakaroon ng magandang karir, mabungang ministeryo, pagkakaroon ng masayang pamilya. Papaano kung hindi lamang ito ang gusto ng Diyos na marating ma-achieve ng ating buhay? Papaano kung meron pa siyang ibang mga gusto at plano para sa atin na hindi natin ginawa, na hindi natin na-achieve? Oo, pwede tayong mamatay ng feeling natin we have made the most out of our life, only to be told by God when we come face to face with Him that we did not. Sapagkat may mga gusto siya, may kalooban siya na hindi natin ginawa talaga. Sayang lang ang buhay natin pag nagkaganon. Gaano man ito kasulit sa pananaw natin. Kapag mayroon nga pong mga self-made men, women, o yung mga taong marami nang na-achieve sa buhay, ang magsasabi ng ganito, wala na akong mahiling ba? I really wonder kung ang Diyos ay wala nang hinihiling pa sa kanila. I really wonder kung sa lahat ng mga achievements nila, ilan doon ang talagang plano at gusto ng Diyos na ma-achieve nila. Tandaan po natin na pagharap natin sa Panginoon, hindi niya sasabihin sa atin, wow, sikat na sikat ka sa lupa. Wow, ang tataas ng posisyon na hinawakan mo. Kilalang kilala ka. Tuwan-tuwa ang maraming tao sa iyo. Galing-galing, di ba? Bilisan mo at umorder na ngayon dahil may super promotion ako ngayon. Pamimigay ng 179 na dekalidad na honeycomb non-stick pan na may diskwento na hanggang 80% mula. Achiever ka, ang dami mong awards, etc. Ang ganda ng pamilya mo, etc. Hindi yun ang sasabihin ng Diyos sa atin. Ang sasabihin ng Diyos sa atin ay, well done, good and faithful servant. If ever tayo mapupunta ng kalangitan, which basically means, yung mga mapupunta ng langit, ay yung naisulit, na-maximize ang kanilang buhay ayon sa gusto ng Diyos. Ayon sa paraan ng Diyos. Sila yung mga sumunod at finulfill, hindi basta ang gusto nila, kundi ang gusto ng Diyos para sa kanila. Yun ang buhay na sulit at lubos. Buhay na magpapatuloy hanggang langit at hindi basta dito lamang sa lupa matatapos. And obviously, evidently, in today's gospel reading, according to Jesus, it's a life of sacrifice. Ito ay buhay na may pagsasakripisyo para sa Diyos at para sa tao. Sapagkat ang buhay na sulit at lubos ay parang buhay ng kandila na habang nagbibigay ng liwanag sa iba, ay unti-unting naupos. Kinakailangang totally maupos ng kandila upang talagang ma-achieve niya ang kanyang purpose ng lubos-lubos. Katulad na naging buhay ng ating Panginoong Jesus
So basically hindi ito buhay na pabonggahan, kundi pabungahan. Hindi ito buhay na pahabaan, kundi palalaman ng kahulugan. Hindi ito buhay na pasayahan lang, kundi buhay na may katuturan, may kabuluhan. At hindi ito precisely buhay na tungkol sa mga nakuha na achieve natin, kundi more on tungkol sa mga bagay na naibigay natin in order to make the most out of our life sa buhay na ito na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Kaya sana, lagi tayong magdasal, lagi tayong magnilay, araw-araw. Gawin natin araw-araw para mas madali nating ma-scrutinize, ma-examine ang ating naging buhay sa isang araw. Isa-isahin natin, lalong-lalo na yung mga obvious natin ginawa na nagkaroon ng impact sa iba. Sa palagay ba natin, ito ang gusto ng Diyos na ginawa natin? Yung takbo ba ng buhay natin ngayon? Gaano man ito kasaya Gaano man ito kabongga? Ito nga kaya ang buhay na gusto ng Panginoon para sa atin. Let us examine our life. Kasi mahirap yung sa tingin natin, sulit ang buhay natin. Pero hindi pala, kundi sayang lang pala sa paningin ng Panginoon natin. Tandaan natin walang ibang may karapatang manghusga if we really have made the most out of our lives, kundi ang Diyos lamang. Ang Diyos lamang na siyang may bigay ng buhay natin. Ang Diyos lamang na siyang may hawak ng buhay natin. Ang Diyos lamang na po pwede talagang magdugtong ng buhay natin sa langit upang hindi talaga ito matapos. Upang ito'y totoong malubos. Ang kalubusan, ang kasulitan ng buhay natin, hindi dito dapat sa lupa magtapos. Ito ay dapat magpatuloy sa langit sapagkat iyon ang tunay nating buhay. Yun ang tunay nating tahanan. Iyon ang tunay na magbibigay sa buhay natin ng kasulitan at kalubusan. Diyos sanang hilingin nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang.